Tuloy-tuloy ang paninira, tuloy-tuloy ang black propaganda, masira lang ang mga Duterte. Eto, mainit-init pa. Pulong Duterte, blinater daw ng isang bugaw. Binugbog daw siya. Pero walang police report, walang medical legal, basta binugbog ako. So basahin natin itong blatter. Malaya at kusang loob na salaysay ni blank daw, tinanggal yung pangalan, ewan ko ba public record naman to. Dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group na ibinigay sa pagsisiyasat ni Pat Vio Zion Pagora ngayong ika 9:35 PM ng Abril 26, 2025, 26 pa pala ito ng Abril, sa pamamagitan ng mga tanong. Ang nagsasalaysay ay pinahiwatig o pinaalalahanan ng lahat ng kanyang karapatan alinsunod sa itinakda ng ating batas, bagong saligang batas. Okay, ito daw yung mga tanong. Tanong, ito yung pagtanong, ito yung investigador. Pagsagot, ito yung nagbablatter. Okay. Tanong, pwede po bang sabihin ang iyong buong pangalan at iba pang pagkakakilanlan? Sagot, ako po si Blank, 37 taong gulang, isang businessman at kasalukuyang nakatira sa Blank. Ba't sabi bugaw yung nasa report? Ba't businessman pala? Tanong, bakit nandito kayo sa aming tanggapan at nagbibigay ng iyong malaya at kusang loob na salaysay? Sagot, nandito po ako sa iyong tanggapan para magsampa ng kaukulang reklamo laban sa taong nanakit at nagtangkang pagpatay sa akin. Wow! Tinangka pa palang patayin daw. Maaari mo bang sabihin kung sino at ano ang pangalan ng taong iyon? Sagot, opo. Siya po si Sir Paulo Pulong Zimmerman Duterte, nasa hustong edad, lalaki, kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. Okay. Tanong, paano mo naman nasabi na ang nanakit sa iyo ay si Pulong Duterte o Paulo Duterte? Sagot, kilala ko po siya dahil isa siya sa mga maimpluwensyang tao dito sa Davao City. Okay. Tanong, paano mo nakilala si Paulo Pulong Zimmerman Duterte? Mas lalo ko po siyang nakilala dahil kay Blank na business partner niya. Kapag tinatawagan ako ni Blank na magdala ng babae at nagkakataon na nandoon si Paulo Duterte. Hindi pala direkta din si Paulo Duterte na siya yung nag-uutos sa kanya na magdala ng chikas. Eto. Tanong, kailan at saan kayo unang nagkakilala ni Paulo Duterte? Noong 2024, ang una naming pagkikita ni Paulo Duterte nang tinawagan ako ni Blank na magdala na ako ng 6 na babae sa kanyang Blank na kung saan ito ay pagmamay-ari ni Blank. At doon ay nag-inuman kami ni na Blank at pinakilala niya ako kay Paulo Duterte at marami na ding beses kami nagsama ni Blank. Gaano kadalas mo kausap si Paulo Duterte? Every time natatawagan ako ni Blank, doon kami nag-uusap ni Paulo Duterte at lagi niya sa akin sinasabi na palapitin mo sa akin lahat ng babae na dala mo. Wow! Gaano kadalas, tanong, sino naman si Blank? Si Blank po ay isang businessman at siya rin ang Blank na kung saan doon kami unang nagkakilala ni Paulo Duterte. Tanong, kailan at saan kayo unang nagkita ni Blank? So siguro yung businessman. Noong 2019, ang una naming pagkikita dahil tumawag sa akin ang kaibigan ko kasi si Blank ay naghahanap ng babae, kaya dinalhan ko siya doon sa kanyang bahay sa Blank. Alam niyo na kung anong business nito, ha? Okay, next.
Tanong, para saan ang mga babae na dinadala mo sa kanila? Ito namang nagtatanong to lang, makatulong. Para po maging ka-table nila habang nag-iinuman sa kanilang what's that? Katalik, ewan ko. Siguro sa kubo. Paano mo nakilala si Blank? Pinakilala po sa akin ng aking kaibigan kaya doon ako naging magkaibigan kami ni Blank. Naman ang hirap naman ito, puro Blank naman. Nabanggit mo na may nangyaring pananakit sa'yo. Saan at kailan naman ito nangyari? Ang sagot, ito po ay nangyari bandang 3:00 ng umaga noong Pebrero 23, 2025 sa loob ng Blank na matatagpuan sa Blank. February 23 pa pala to. Ba't ngayon ka lang nag-blatter? Asan medico legal? Wala pang nababanggit? Ano naman ang naging dahilan niya kung bakit kanya sinaktan? Hindi ko po alam. Nagulat na lang po ako, pinagugulpi na niya ako. Pwede ba yun? Headbutt habang pinagmumura at pinagbabantaan na papatayin kita. Gago ka. At inundayan pa na saksak gamit ang kutsilyo at sabing, tangina mo. Nanggigil talaga ako sa'yo. Papatayin kita sa kadahilanang nasobrahan po ang pag-inom ni Paulo Duterte at siya ay nalasing. Paano mo alam na nalasing? Paano mo naman nasabing nasobrahan siya ng inom? Ito pala. Hindi mo pala nabasa ito ha. Dahil po nakita ko na madami na po silang nainom na alak. Ibig sabihin, ininom din niya lahat yun. Baka hindi pa pwedeng isang bote lang yung ininom niya. Flood na to. Maari mo bang isalaysay ang buong pangyayari? Opo, noong February 23, tama. May mga 7:00 ng gabi, tinawagan ako ni Blank, isang business partner ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Ano ang kanyang rason sa pagtawag sa'yo? Sinabihan niya ako na pumunta daw ako sa kanilang bahay, sa Blank, at magsama na rin ako ng 6 na babae, yung pinakamaganda at bata na meron ako dahil pupunta raw doon si Paulo Pulong Duterte. Ano ang sumunod na nangyari? Mga 8:00 ng gabi na kami nakarating sa bahay ni Blank, kasama ang 3 babae na aking kasama at doon na namin naabutan si Paulo Duterte, akala ko ba 6, na nag-aantay. Makalipas ng 20 to 30 minutes ay may sumunod pang 2 babae. Nag-inuman kami sa bahay. Ako yung 5 babae ang kasama ko at Paulo Duterte at isa niyang tauhan si Blank at isang ibang Chinese national na tingin ko ay kanyang kaibigan. Mat mo alam na Chinese, baka Korean o Japanese. Inabot na kami ng 12:00 ng hating gabi ng Pebrero 23, 2025 at ako ay kinausap ni Blank. Sinabihan niya ako na samahan ko muna si Paulo Duterte na mag-Blank at hindi na siya makasama sa kadahilan ng magpapasundo pa siya sa kanyang anak. Maya't maya ay nilapitan rin ako ni Paulo Duterte at sinabi na samahan ko raw daw siyang mag-bar sa my Blank at binigyan niya ako ng 18,000 bilang tip. Tapos binigyan niya rin ang 2 sa aking kasamang babae na tip na tig 5,000 pesos at sinabi niya na may kulang at ibibigay niya pagkatapos naming mag-bar. Tig 13,000 bawat isa ang ibinigay niya sa mga babae na kasama ko. Matapos ang 20 to 30 minutes ay umalis na kami papuntang Blank. Inabot na kami ng 2:00 ng umaga na tinawagan niya ako at sinabing bigyan ko daw ang kanyang mga bodyguard ng 3 babae. At doon ay nabigyan ko ay ang 2 bodyguard ng isang driver.
Ang liliit, kailangan na natin ng ano dito, ng antipara. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na sila sa bar at nagtanong si Paulo Duterte kung ilang bodyguard ang sumama kasama ang mga babae. Nalaman niya na may isang bodyguard niya ang hindi nakasamang lumabas. Sa galit niya ay sinabi niya na buti pa yung driver nakaisa sa mga babae. Yung bodyguard niya mismo hindi makakuha ng babae. Matapos nun ay binayaan niya ang 3 babae, ngunit ang pang-apat na babae na hindi naman nakalabas ay binigyan niya ng 1,000 lamang. Nagtanong ang babae kung bakit ganun lang ang ibinigay sa kanya at doon at nagalit na si Paulo Duterte. Dahil sa galit at kalasingan ni Paulo Duterte ay ako ang nakita niyang pinagbuntunan ng galit. Diba sabi niya kanina hindi niya alam kung ano ang dahilan? Ay alam naman pala yung dahilan, no? Mula sa second floor ng bar sa aming pinagpwestuhan ay minura-mura niya ako at itinulak pababa ng hagdanan. Sinubukan ko po umalis sa bar, ngunit hinarangan ako ng mga bodyguards ni Paulo Duterte sa first floor at sinabihan na isarado ang pintuan. Inundayan niya ako ng saksak gamit ang kutsilyo sa aking tagiliran. Doon ay pinagmumura niya ulit ako at pinagbantaan na papatayin kita. At hinedbat niya ako sa ulo ng maraming beses at ako ay humingi sa kanya ng tawad. Kung may hawak siyang kutsilyo, ba't hindi ka sinaksak? Ba't hinedbat pa? Inundayan ka na di ba? Hinedbat ka pa. Ang aking ulo at inundayan niya ulit ako ng kutsilyo at nang makita ng bodyguard niya na may CCTV ay agad pinatay niya ang CCTV sa lugar. Baka sabihin, may CCTV. Wala na. Pinunahan ka na, pinatay na daw. Ano ba naman to? Kalukuhan na naman to. Pinatay niya ang CCTV sa lugar at doon na ako na corner. Halos 2 hours niya akong sinaktan sa loob ng bar. Suntok, sampal, tadyak ang aking inabot kay Paulo Duterte dahil sa galit niya sa akin. Mga pasado 5:00 na ng umaga nang abutan na niya ako ng pera. 1,000 kada suntok, sampal at sipa. Matapos ang nangyari ay umalis na siya ng bar at bumalik sa may Woodridge para doon makipag-sex sa isa kinuha niyang babae sa akin. Subugaw ka nga. Nalaman ko na ito ang nagsabi na ako ang magbabayad ng pera na nakisex niyang babae at kung di ko daw bayaran ng babae ay ako raw ang kanyang papatayin at hahantingin. Binayaran ka ng 1,000 bawat suntok, tadyak kung totoo to Tapos sabi niya ikaw magbayad dun sa babaeng ginamit niya. Ano ba to? Doong nasaktan ka ni Paulo Duterte, ikaw ba ay sumangguni eto na sa kahit saan mang ospital upang mabigyan ng medical certificate para gamitin laban sa kanya? Wala po. Hindi po ko naisip na magpa-medical dahil sa sobrang takot at baka po ako ay balikan niya. At sigurado ako na pag nalaman niya na gumawa ako ng legal na hakbang para kasuhan siya ay alam kong may masamang mangyayari sa akin at pati din sa kanyang pamilya. Grabe naman. Hindi ka nagpa-medical kasi natatakot ka. Baka ka saktan o tsugihin. Pero nagpa-blatter ka. Akala ko ba natatakot ka? So hindi ka natatakot, nagpa-blatter ka. Pero yung medical legal, natakot ka. Ano ba yan? Bakit mo sinabi na sigurong may mangyayari sa iyong masama at sa iyong pamilya kung gagawa ng hakbang na legal habang laban sa kanya? Ito,
Legal naman 'to. Dahil po maimpluwensya ang kanyang pamilya doon sa Davao City, kaya po hindi na po ako gumawa ng aksyon para kalabanin siya. Ay, so hindi 'to ano, sabi niya doon sa Davao City, eh. Saan ba 'to? Wala naman. Sa main office ng CIDG 'to? Hala, tignan natin ulit, ha. Okay, tuloy. Kung gano'n, anong ebidensya ang meron ka upang mapatunayan mo na imbestigahan ito at ikaw ay tunay na sinaktan ka ni Pulong? Oo, kasi walang medico legal, ni walang CCTV. Ano ba yung witness mo? Yung mga babae po, yun sana, di ba? Alam ko po na habang sinasaktan niya ako at hini-headbutt ay inundayan ng kutsilyo ay may CCTV po doon sa blank. May CCTV. Pero pinatay naman yung CCTV. Sabi mo pinatay yung CCTV. Nung mapansin, pinatay yung CCTV. Sa tingin mo, kung alam nila na may CCTV doon at yun ang magiging ebidensya, kinuha na din yung recordings ng CCTV? Ang tanga. Ang tanga. Paano mo naman mapapatunayan na may CCTV talaga doon sa blank? Kaya ko po patunayan na may CCTV ang blank dahil madalas po ko mapunta sa bar. Wala na yung CCTV. Ikaw mismo lang nagsabi kanina na nung makita na may CCTV, tinanggal. Yun nga ulit, paano hindi na kukunin yung recordings? Alam nilang ebidensya yun. Nagtanggal nga sila ng ebidensya kung talagang totoo to. Sa tingin mo, hindi nila kukunin yung recordings ng CCTV para wala talagang ebidensya. Ang tangong. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko din ipaalam sa inyo na itong gagawin mong salaysay ay magiging public record. Na nga sabi ko kanina, di ba, public record naman to, bakit inaano nyo pa? Nilalagyan pa ng mga takip-takip yung ibang mga information. O maaaring basehan o ebidensya laban o pabor sa iyo kung sakaling may paglilitis ang ating hukuman, ito ba ay naiintindihan mo? Opo daw. Pansamantala ay wala muna akong nais na itanong sa iyo. Meron ka pa bang nais idagdag, tanggalin o palitan sa iyong salaysay? Sa ngayon ay wala po. At kung may karagdagan man po o hindi nasabi dito ay sa aking sinumpaang salaysay, handa po ako itong sabihin sa anumang hukuman. Sana magkaso ka na. Ikaw ba ay tinakot, Ikaw ba ay tinakot, pinagakuhan o bigyan ng pabuya sa pahayag mo ng salaysay nito? Hindi po. Lagdaan mo rin ito bilang patunay sa lahat ng iyong mga sinabi ay pawang katotohanan lamang. Opo daw. Eto. Kailan to? Ngayon lang talaga, May 2. May 2. Okay. So, sa tingin nyo guys, may mga discrepancies ba dito sa kanya salaysay? Para sa akin, ang dami. Ang dami. So, hintayin natin yung development nito. Kasi kung magkakaso siya o hindi. Kasi nag-blatter